Magandang araw! Welcome to Pilipinas Update Global Tri-Media News Program. Ako po si Arnel Sestoso ng NGO TV Network. Kasani puwersa ang PhilAm TV Network at Mindanao Daily News Network na maghatid sa inyo ng balita mula Pilipinas, Estados Unidos at buong mundo. Para sa kauna-unahang Tri-Media News Program, ito po ang Pilipinas Update Global. Kaanak ng 2 taong gulang na nakaligtas sa sakuna sa Esitex, dumating na sa ospital. Dumating na sa Tarlac Provincial Hospital ang isang kaanak ng 2 taong gulang na batang lalaki na nakaligtas sa malagim na banggaan sa Subic-Clark-Tarlac Expressway or Esitex, kung saan nasawi ang parehong magulang ng bata. Ang bata na noon ay kasama ng kanyang mga magulang patungong Baguio para sa isang bakasyon ay natagpuang nakaupo sa child car seat ng likod ng kanilang sasakyan. Ayon sa mga rescuers, umiiyak ito at hinahanap ang kanyang ina nang matagpuan sa gitna ng wasak na sasakyan. Sa pagsusuri ng mga doktor sa ospital, lumabas na maayos ang lagay ng bata. Ngunit inirekomenda ang paglipat sa isang ospital na mas malapit sa pamilya upang mabigyan siya ng sapat na emosyonal na suporta. Naganap ang aksidente noong Huwebes sa Tarlac City Toll Plaza matapos banggain ng isang bus ng Solid North Transit Incorporated ang pila ng nakahintong sasakyan. Nagdulot ito ng sunod-sunod na salpukan na kinasangkutan ng ilang sasakyan na nagresulta sa 10 nasawi, kabilang ang 4 na bata at 37 sugatan. Kasalukuyang nasa kustodiya ng mga otoridad ang driver ng bus na umaming nakatulog umano habang nagmamaneho. Dahil dito, iniutos ni Transportation Secretary Vince Dizon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na suspendihin ang operasyon ng Solid North Transit Incorporated habang isinasagawa ang masusing investigasyon. Nahihirapan naman ang mga staff ng ospital na makilala ang ilang biktima, lalo't karamihan sa kanila ay mula sa Antipolo City at walang sapat na pagkakakilanlan. Gamit ang mga personal na gamit tulad ng cellphone at bag, sinusubukan nilang mahanap ang mga kaanak ng mga ito. Ang batang nakaligtas ay nasa pangangalaga ngayon ng Philippine National Red Cross, kung saan tumatanggap siya ng medikal na atensyon at emosyonal na suporta habang unti-unting umaahon mula sa sinapit na trahedya. Bacolod City, higit 1.8 milyong halaga ng ipinagbabawal na droga nakumpiska sa buy-bust operation. 2 suspect arestado. Nasabat ng mga otoridad ang tinatayang 1.8 milyong halaga ng hinihinalang illegal na droga sa isang matagumpay na buy-bust operation na isinagawa ng City Drug Enforcement Unit o CDEU ng Bacolod City Police Office. Bandang alas 8:40 ng gabi noong April 28, 2025 sa Purok Manayaw-Sayaw, Barangay Mansilingan, naaresto sa operasyon ng isang high-value target na kinilalang si July Gustilo alias Toto, 40 taong gulang, walang asawa at residente ng Purok Paghidait, Barangay Pelisa, Bacolod City. Kasama rin sa nahuli si Antonio Pasos Tinto Jr. alias Totong, 48 taong gulang, walang asawa at residente ng Purok Lupa, Barangay Mansilingan. Na-recover mula sa mga suspect ang humigit kumulang 270 gramo ng hinihilalang shabu na may tinatayang standard drug price na 1.836 milyong piso. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad at inihahanda na rin ang pagsasampa ng kasong kriminal laban sa mga suspect. Albay Governor Greg Slagman sinibak sa serbisyo matapos mapatunayang guilty sa grave misconduct kaugnay ng weteng. Pinagtibay ng Office of the Ombudsman ang desisyon nitong sibakin sa serbisyo si Albay Governor Edsel Greco Alexander Greg Slagman
matapos mapatunayang guilty sa kasong grave misconduct dahil umano sa pagtanggap ng pera mula sa mga operator ng illegal na sugal na weteng. Ang desisyon na pirmado ni Ombudsman Officer in Charge Dante Vargas noong April 10 ay nag-ugat sa reklamo labang kay Lagman na nagsasaad ng kanyang umanong pakikipagsabwatan sa mga wetting operator kapalit ng pera habang nasa pwesto bilang gobernador. Ayon sa Ombudsman, sapat ang ebidensya upang mapatunayan ang kanyang pagkakasala sa ilalim ng grave misconduct kaya't ipinatupad ang kanyang agarang dismissal. Gayunman, ibinasura naman ang kasong may kaugnayan sa dishonesty at neglect of duty. Tumangging magbigay ng pahayag si Governor Lagman hinggil sa desisyon. Sa isang panayam, sinabi ng isang opisyal mula sa provincial government na ikinagulat nila ang biglaang desisyon at inaasahang magsusumite si Lagman ng motion for reconsideration upang questionin ang ombudsman ruling. Samantala, ilang residente ng Albay ang nagpayag ng pagkadismaya at nananawagan ng mas malalim na investigasyon upang linisin ang hanay ng mga opisyal sa probinsya. Chinese national, inaresto malapit sa COMELEC office dahil sa umano'y spy equipment. Isang Chinese national ang inaresto ng mga ahente na National Bureau of Investigation o NBI malapit sa tanggapan ng Commission on Election o COMELEC sa Intramuros, Maynila. Sa isinagawang operasyon, natagpuan ng mga otoridad ang hinihinalang spy equipment sa loob ng sasakyan ng dayuhan na agad nagdulot ng pangamba ukol sa posibleng isinasagawang paniniktik o illegal na surveillance activities sa lugar. Hindi pa nilantad ng NBI pagkakakilanlan ng dayuhang suspect at ang eksaktong uri ng mga kagabitang na-recover. Sa kasalukuyan, isinasagawa pa rin ang masusing investigasyon upang tukuyin ang layunin ng dayuhan at kung may banta ba ito sa pambansang seguridad. Inaabangan pa ang mga susunod na detalye habang patuloy na binubusisi ng mga otoridad ang insidente. Nominee ng party list, binaril, napatay sa Sampaloc, Manila. April 28, 2025, nasawi ang bombero ng Pilipinas Party List Vice President at ikatlong nominado na si Lininsky Bacod matapos siyang pagbabarili noong Lunes ng hapon sa barangay 435 Sampaloc, Manila. Batay sa paunang ulat, si Bacod na dating barangay chairman ay tinamaan ng bala at agad sinungkot sa pinakamalapit na ospital. Sa kabila ng mabilis na pagresponde, dineklara rin itong patay makalipas ang ilang oras. Nagsimula ang investigasyon ng mga otoridad upang alamin ang motibo sa likod ng pamamaril at matukoy ang mga salarin. Pinalakas din ang presensya ng kapulisan sa nasabing lugar upang bahagi ng patuloy na pagsisiyasat. Pinalakas din ang presensya ng kapulisan sa nasabing lugar bilang bahagi ng patuloy na pagsisiyasat. Ang insidente ay naganap ilang buwan bago ang nakatakdang pambansang halalan, kaya't muling nabuhay ang pangamba ukol sa seguridad ng mga kandidato at nominado sa politika. Patuloy ang pagbabantay ng publiko sa magiging takbo ng investigasyon.
Minimum wage, re-repasuhin ngayong Mayo. Kinumpirma na kahapon ng Department of Labor and Employment o DOLE na sisimulan na nila ang pagrepaso sa minimum wage rates sa ilang rehiyon ngayong Mayo. Kabilang na dito ang National Capital Region o NCR. Ayon kay DOLE, Bureau of Local Employment o BLE, Head Assistant Secretary Patrick P. Patriwirawan Jr., ang review ay alinsunod na rin sa kautusan mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa ika-123 selebrasyon ng Labor Day sa SMX Convention Center sa Pasay City. Sinabi ni Pangulo na binabalanse ng gobyerno ang posibleng magiging epekto sakaling magtaas ang sahod para sa manggagawa. Bagamat masarap ani ang pakinggan ang matamis na pangako, subalit dapat pa rin timbangin ang magiging epekto nito sa negosyo, trabaho at ekonomiya, kaya kailangan masusing pag-aralan ito. Bawat rehiyon aniya ay mayroong pamantayan sa pagtaas ng sahod, kaya ito ang masusing tinututukan ngayon upang matukoy kung magkano ang dapat na idagdag sa kasalukuyang sahod ng mga manggagawa. Mula po sa direktiba ng ating Pangulo, magsisimula po ang pagre-review ng mga minimum wage rates ngayong Mayo para sa ilang rehiyon. Pahayag naman ni Patriwirawan, lalo na sa mga nakalipas na taon. Lahat po ng mga regional offices natin, regional tripartite boards, ay nakapag-issue na po ng mga kanya-kanyang wage orders. Aniya, kabilang sa mga naturang rehiyon na magsisimula ng wage rate review ay ang NCR. Ayon kay DOLE NCR Regional Director Sara Mirasol, 60 days prior to the anniversary date ng effectivity ng wage order, so the last week mag-start na kami. Aniya, magdarao sila ng labor at employer consultation ngayong Mayo at magkakaroon naman ng public hearing sa Hunyo. Ang resulta aniya ng wage deliberation ay inaasahang mailalabas sa Hulyo. Matatandang mula sa dating 610 ay naging 645 na ang daily minimum wage sa NCR matapos na aprubahan ng Regional Tripartite Wage ang Productivity Board o RTWPB ang 35 pesos wage hike noong Hulyo 2024 para sa non-agricultural sector. At yan po nagtatapos ang aming mga balita mula sa Pilipinas, Estados Unidos at buong mundo para sa Pilipinas Update Global. Sa ngalan ng aming Trimedia News partner PhilAm TV and News Anchor Ed Abalos, Mindanao Daily News Anchor Alan Mediante, ako po si Arnel Sestoso ng NGO TV Network na nagsasabing ang buhay ay hiram lang. Kaya atin itong pangalagaan. To God be the glory. And let us find out our destiny and strengthen our spirituality. Mabuhay po kayo. Pure Medical Equipment provides top-notch quality medical supply equipment. Whether to rent or buy, Pure Medical Equipment and Supplies has it all. Pure Medical Equipment is committed to serve and give back to Southern Nevada. We deliver medical supplies and rentals to your door. PhilAm TV Network, the heartbeat of Filipino-American culture in the United States. It is the only channel that brings you closer to home, celebrating the rich heritage and traditions of the Philippines. Available on free TV without any subscription and on digital platforms like Roku, Amazon Fire TV, WCE TV apps, Facebook, and YouTube. Wherever you are, whatever you do, stay connected to your Filipino heritage with PhilAm TV Network. PhilAm TV Network Inc., the only Filipino-American channel always within reach.